Hello, good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong Lunes ng umaga? Today is June 30. Nako, katapusan na po ng June at bukas ay July na. Ang bilis talaga ng panahon. Thank you, Jesus. At tayo po ay patuloy na nakakapag-devotion. At salamat dahil nakakasama ko po kayo. Habang ako po ay nagsishare or magsishare ng ating live devotion ngayon, ay buksan na po ninyo muna ang inyong Bible or hanapin ang inyong verse na ating pagninilayan ngayong umaga para po mamaya sabay-sabay natin itong babasahin. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating series in Beatitudes at nasa chapter 5, verse 10 na po tayo ng Matthew. Ayan, so I hope ay inyo pong akong sundan. So buksan po ninyo ang inyong Bible sa Matthew 5, verse 10. At kung ganito po ang Bible ninyo, tulad ng Bible ko, yan ay matatagpuan sa Mateo 5, verse 10, page 5 sa Bagong Tipan. Okay, so mag-share muna po ako ng ating live devotion. Natin. Share lang po tayo ng mabilis. Ayan. So, every morning po talaga is a blessing. Every gising is a blessing. Kaya po tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Hindi po share lamang po tayo ng ating live. Good morning, Kuya Alan. Magandang umaga. Share tayo. Share muna po tayo. Pupurihin ka sa aking kataas ang aking piling. Kapangal sa buhay ko, tanging ikaw o Diyos. Higit pa sa panginipan. So busy po ang mga mothers ngayon dahil pasukan na po pala ulit. Monday. Kumusta po ang inyong araw ng linggo kahapon? I hope ay nakapag-church ang lahat. Online or offline man yan, or face-to-face man yan. I hope ay nakapag-attend po tayo. Sige po, ayusin natin ang ating share. Ayan. Good morning.
Good morning, good morning, good morning. Okay. Share lang po natin ang ating live. Good morning, good morning. Yan, sige po. Gusto natin. Gusto po. Yan. So, good morning pong muli sa inyong lahat. And welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mags TV at sa God Loves You Movement Facebook page para po sa ating spiritual wellness. Sige po, start na po tayo ng ating live devotion ngayon. Buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Matthew 5 verse 10. Yan, so sa Tagalog, yan po ay Mateo 5 verse 10 na matatagpuan po sa page 5 ng Bagong Tipan kung ganito po ang inyong Bible. Ayan, sige po, basahin po natin. Matthew 5 verse 10, New International Version. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Sabi naman po sa Mateo 5 verse 10, magandang balita, Biblia. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito na kami ay muling nakapag-devotion. Samahan mo po kami, puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. At hayaan mo, O Diyos, na malinaw naming maunawaan ang mensahe mo para sa aming lahat. Ikaw lamang po ang nais naming maparangalan, maitaas at madakila sa mga sandaling ito. Maraming salamat po. We praise you, Lord. We honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po and welcome po sa ating pong live daily devotion dito sa ating Mags TV at sa God Loves You Movement Facebook page para po sa ating spiritual wellness. Yan. So, huwag po kayo malilito. Every morning at 6:30 ay spiritual wellness po ang ating pong topic. At kapag naman 10 o'clock ng umaga, sa ating pong kwentuhang pangkalusugan, physical wellness naman tayo. So good morning, Haruka Chan. Hi, namiss kita. Good morning to you and good morning, Ate Marilyn Bautista. So ayan po. Napakaganda, ulitin natin, no? Ang atin pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew 5 verse 10 na ang sabi po sa New International Version, Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Sabi naman po sa Mateo 5 verse 10, magandang balita, Biblia, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Napakaraming blessings ang ni-reveal ng Lord sa atin simula pa nung Monday last week. Dahil tayo po ngayon ay nasa series ng Beatitudes. At kung nasimulan ninyo nakapanood kayo ng ating devotion since Monday, ay talagang makikita nyo kung gaano kabuti ang Panginoon upang ibahagi niya sa atin o sabihin niya sa atin yung mga blessings na ito. At ito po yung panghuli ngayong araw na ito. Ang title ng ating devotion ay Blessed are the Persecuted. So, ang ganda, no po? Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Noong Saturday po, ang pinag-usapan natin ay ang pagsunod sa Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, di po ba? At ito'y napakahalagang bagay. At dito sinasabi na kung sa pagsunod natin sa Panginoon tayo uusigin ng tao, ay hindi tayo dapat mabahala dyan sapagkat pinagpapala ang mga taong tunay na sumusunod sa ating Diyos, sa kanyang kalooban. At mapapabilang tayo sa kanyang kaharian sa langit. It's not always easy to stand for what's right, especially when someone makes fun of you, gossips about you, lies about you, or even abuses you because of your decision. Di ba sa buhay natin ito, hindi lang naman po sa pagiging Kristiyano eh. Ang buhay ay hindi madali para tayuan mo yung iyong karapatan o yung iyong dapat gawin sa mundo. Maging iyan po ay sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral. Kapag gusto mo yung isang bagay at tinayuan mo ito, sometimes may mga tao na pinagtatawanan ka, hindi totoo yan, hindi mo yan kaya. Di ba, dinidiscourage tayo, minsan pinagchichismisan pa tayo, yung bang tayo nagiging topic nila. At minsan, nagsisinungaling pa sila patungkol sa atin. At sometimes na-abuse tayo, no? Sa mga decisions na ginagawa natin. And even ang mga students nakakaranas niyan. Kasi may mga decisions sila like gusto nilang kunin yung ganitong kurso or may mga pangarap sila na gustong maabot. Pero may mga tao kaagad na magko-comment na hindi mo kaya yan, hindi kaya ng bulsa, hindi yan posible sa'yo, or may mga tao na gustong ma-promote sa trabaho, pero dinidiscourage sila, di ba? So may mga bagay na sometimes kailangan nating tayuan kung ano yung ating gustong gawin at lalo na kung ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa ating Panginoon o sa ating pagsunod sa kanyang kalooban, di ba? But when sharing the 8 of the Beatitudes, a series of promises Jesus made about God's kingdom, Jesus offered some hope. Ino-offeran tayo ng Diyos sa kanyang sinasabi sa Matthew 5 verse 10. Nag-o-offer siya ng pag-asa para sa ating lahat. Kaya sinasabi niya that blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Kapag tama yung sa tingin mong ginagawa mo, wala kang dapat ipag-alala. Pagpapalain ka ng Diyos dyan. Higit lalo kung itong bagay na ginagawa mo ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kung sa tingin mo, ito'y pinag-pray mo at talagang tinugon ng Diyos at ito'y bagay na alam mo na ito'y pagsunod sa Diyos, lalo na kung ito ay patungkol sa Panginoon, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba sapagkat ikaw ay pagpapalain ng Diyos at meron ka ng spot sa karyaan ng Diyos, di ba? Meron nang naka-reserve para sa iyo dahil ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sige po, i-check ko lang yung ating malinaw naman pala. Okay. Kasi parang malabo dito sa akin Hallelujah. Sige po. So, sinasabi dito that leading up to this verse, sa Matthew 5 verse 10, Jesus had spoken unexpected blessings over an unlikely group. The poor in spirit, di ba? So, natatandaan nyo ito yung topic natin last Monday. Those who were mourning, yung mga taong nagdadalamhati, ang mga taong
poor in spirit, yung hindi poor na literal na mahirap, pero yung poor in spirit, yung may kakulangan sa spiritual na buhay, the meek, diba? Those craving righteousness, the merciful, mga taong maawain or mahabagin, the pure in heart, mga taong may busilak na puso, dalisay or malinis na puso, and the peacemakers, yung mga taong naghahangad ng kapayapaan para sa iba. Finally, God offered a blessing to the persecuted. Diba? Kaya kung tayo'y nape-persecute, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Pag may mga taong kumukontra sa ginagawa mo, to the point na pinagchichismisan ka na nila, to the point na sinisiraan ka na nila, huwag kang panghihinaan ng loob sapagkat may pangako ang Diyos na pagpapalain niya ang mga taong inuusig. Lalo na kung ang ginagawa mo ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Tayo, ng mga taong sumusunod sa Diyos, yung mga taong nakakilala, no? Hindi maiwasan na pinipersecute tayo. Lalo na, no? Masakit kapag pamilya mo ang nagpe-persecute sa'yo. Yung mga, bakit ka nandyan? Bakit binabago mo yung relihiyon mo? Bakit ka, yan, daming comment na, ano ginagawa mo sa buhay mo? Nag-aaksaya ka lang ng oras dyan. Hindi yan ang pangarap ko sa'yo. Magtrabaho ka, wag yung anong gagawin mo kung diyan na lang nang yan. Lalo na po yung mga nagdemisyon, yung talagang mga pumupunta pa sa ibang lugar para magbahagi ng salita ng Diyos. Na ang feeling ng iba, hindi yan ang para sa'yo. Hindi yan yung dapat na gawin mo. Meron ka pang mas mahalagang bagay na dapat na ginagawa. Pero sa totoo lang, alam niyo po ba, itong mga nagmimisyon, yung mga taong talagang willing to sacrifice, to give their life to Jesus, to offer their time and effort to God, to share the good news, iba yung fulfillment nun eh, iba yung achievement, iba yung parang alam mo yon, yung parang nakuha na nila ang lahat-lahat sa pagsunod nila sa Diyos, kahit sabihin mo hindi sila mayaman, hindi sila ah anong tawag dito, materially, hindi sila sapat sa tingin natin, pero para sa mga taong ito, talagang kumpletong-kumpleto na sila. 'Di ba? Ganun dapat tayo eh. Ganun tayo manindigan sa ating pagsunod sa Diyos. Napakahalaga po nun. Alam niyo po ba sa lahat ng bagay ay dapat ginagawa natin ito all for the glory of God. Whether you eat or drink nga, sabi, di ba? Gawin natin all for the glory of God. And even, kung ikaw ay naglo-low carb, gawin mong paglo-low carb all for the glory of God. Di ba? Kasi, kung ang lahat ng bagay ay ino-offer natin sa Panginoon, i-persecute ka man, hindi ako bibigay, hindi ako titigil. Di ba? Kasi alam mo kung kanino mo ino-offer yung ginagawa mo o sino ang gino-glorify mo sa ginagawa mo. Diba, ang mga naglo-low carb, marami dyan, madaling mag-give up. Kasi, pinipersecute din tayo, diba, pag tayo naglo-low carb. Ang daming taong nagsasabi sa atin na hindi tama yung ginagawa mo. Ginugutom mo yung sarili mo. Ang payat-payat mo na. Para ka ng addict. Para ka ng negative, no? Ang daming bagay na sinasabi sa atin na nakakapanghina sa ating kalooban. Na imbis na magpatuloy, umaayaw. Kasi, di ba, kung mapapansin nyo, si Ate Mabs, every time nag-share ako about kwentong pangkalusugan, lalo na kung ang topic ay low carb, lagi kong sinasabi sa inyo, ano ang lalim ng dahilan mo for you to continue para pagpatuloy mo yung paglo-low carb mo. Kasi kapag ikaw ay naglo-low carb na mababaw ang dahilan mo, or sa kahit na anong bagay na ginagawa mo, hindi lang paglo-low carb, kahit yung sa pagtatrabaho mo, kung alam mo ang lalim ng dahilan mo kung bakit mo ito ginagawa, ay ipagpapatuloy mo to kahit marami pang kumukontra sa iyo. Kahit marami pang humihila sa iyo pababa, magpapatuloy ka. Kahit sa tingin mo parang ang hirap-hirap ng magpatuloy dahil ang daming kontra, hindi ka mag-give up. Di ba po? Kahit sa pag-aaral yan, kahit sa business yan, kahit sa work yan, kahit sa bahay mo yan, kahit sa paglo-low carb yan, magpapatuloy ka. Kasi malinaw sa'yo. Alam mo kung anong dahilan mo. Alam mo kung bakit mo ito ginagawa. Lalo na kung ito'y ginagawa mo all for the glory of God.
'Di ba? Kaya nga po sa lahat ng ating ginagawa sa buhay, kailangan nating alam na may connection ito sa Panginoon. Dahil pwede natin panghawakan itong sinabi ng Diyos sa Matthew 5 verse 10, na blessed are those who are persecuted. 'Di ba? Because of righteousness. Lalo na kung alam mong tama yung ginagawa mo. Wala kang dapat na, o hindi ka dapat magpa-apekto sa sinasabi ng ibang tao sa iyo. Tandaan mo, hindi ang sasabihin ng ibang tao ang magdidikta sa kinabukasan mo. 'Di ba? Hindi po 'yun. Lalo na kung focus ka sa Lord, alam mo kung ano yung stand mo, alam mo kung sino ang gino-glorify mo sa ginagawa mo. Wala kang dapat i-please na tao. Ang kailangang i-please natin ay ang Panginoon. Ako po dati, kaya hindi ako ganun kaseryoso nung nag-start ako mag-low carb. Kasi ang tingin ko lang, ang babaw-babaw eh. Parang, gagawin ko lang to kasi ganun lang, di ba? Pero dahil na-stroke na ako, tapos sinabayan ko ng panalangin at pananampalataya sa Diyos, na sinabi ko sa sarili ko, ginagawa ko to all for the glory of God. Not only for my own sake, but because this is God's temple at ang Diyos ang gusto ko ma-honor sa ginagawa ko. Hinaya ko po eh. Naka 2 years ako ng straight na strict low carb. Ang talagang masasabi kong hindi naman cheating, kundi nakakakain lang ako talaga ng iba kapag ka lang kumain ako ng dirty low carb. Pero yung sabihin mong mag-cheat na kumain ng mga pagkain hindi na pasok sa low carb, di ko na po talaga ginagawa yun. Kasi unang-una, iniisip ko, pag kumain ako niyan, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, unang-unang nasasaktan ng Diyos eh. Diba? Kasi kapag ang lahat ng bagay ginagawa mo all for the glory of God, lagi mong iisipin, ito bang gagawin kong ito ay makaka-glorify sa Lord? Ito bang gagawin kong ito ay ikatutuwa ito ng Diyos? Mapapangiti ko ba siya? Kasi kung hindi ko to gagawin. 'Di ba? Ganun yun eh. Kapag ang lahat ng bagay, inalign mo sa Lord, inalign mo to glorify the Lord and to honor Him, hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi tama. Kaya nga sabi dito, blessed are those who are persecuted because of righteousness. 'Di ba? So, pag alam mong mali, walang gawin. 'Di ba? Kasi alam mong makakasira ng katawan mo, alam mong makakasira ng direksyon ng buhay mo, ng pagkatao mo. Ay, huwag mo nang gawin. 'Di ba? Kaya talagang mapapalayo ka sa paggawa ng mali kapag nakafocus ka sa Panginoon. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo at ang Diyos ang laging laman ng isip mo. Sigurado mag-iingat ka kasi ayaw mo na ang Diyos ang masasaktan sa ginagawa natin. Dahil talaga naman po, pag may mali tayong ginagawa sa buhay natin, ay ang Diyos ang unang nasasaktan. Siya ang unang nalulungkot. And even even the Holy Spirit grieved, 'di ba? Umiiyak ang Holy Spirit pag mali ang ginagawa natin sa buhay natin. Pag hindi ito nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kapag naman nakaayon sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, tayo'y pagpapalain. At meron na tayo na sa kaharian ng Diyos ay meron tayo dong naka-reserve para sa atin. Di ba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya po, bakit ka pagagawa ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos? So, Jesus elaborated sa Matthew 5 verse 11 to 12. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Sabi po sa Tagalog, sa Matthew 5 verse 11 to 12, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit.
alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So noon pa man, sa Old Testament hanggang sa New Testament, ang mga lingkod ng Diyos at gumagawa ng tapat, ng tama, ng maayos ay pinipersecute. Napansin ninyo, di ba, kapag tama yung ginagawa mo at kakaiba ka sa karamihan, pinipersecute ka, inuusig, nilalait ka, chinichismis ka, pinagsasabihan ka ng mga bagay na hindi tama, no? Para bang kasi pag yung iba yung ginagawa mo sa iba, yung pag iba yung ginagawa mo, yung bang hindi ka katulad ng ibang tao, yung bang parang, anong tawag doon? Dahil nga tama yung ginagawa mo, tapos lahat ng nasa paligid mo mali. Ang nangyayari, ikaw yung parang mali at tama silang lahat. 'Di ba? Kaya nga po, kahit anong gawin natin, merong nasasabi ang kapwa natin sa atin. Kaya huwag tayong magpapa-apekto doon. Huwag niyong hayaan na tumigil ka ng dahil sa mga ganong pangyayari sa buhay mo. Magalak ka pa nga sabi sa verse 12, magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Yun yung lagi nating iisipin, di ba? May reward ito. Excuse me po. Merong nakahandang reward para sa atin. Pagdating natin dun sa ating kaharian sa langit. Kaya lang ang tanong, dun nga ba tayo papunta? Dapat masiguro natin yun, di ba? Dahil kapag hindi natin sigurado yon, paano mangyayari ang pangakong ito ng Diyos sa atin? Kaya nga po, lagi kong tinuturo dito na kailangan tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Isuko natin ang lahat-lahat sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, sapagkat iyon ang tunay na kaligtasan natin. Ang Panginoon lamang at wala ng iba. Si Hesus Kristo lamang at wala ng iba. So, yun po ang napakahalaga doon. Nang sa ganun, itong sinasabing gantimpala sa langit ay makamit natin pagdating ng panahon na tayo ay haharap na kay Kristo. Kasi yun po naman ang talagang nilulook forward nating lahat eh. 'Di ba? Sa mundong ito nating ginagalawan, kapag ang ginagalawan natin ito ay hindi natin i-focus ang sarili natin sa mundo, ay itutumba tayo nito. Panghihinaan tayo ng loob at hindi tayo magpapatuloy. Kasi sa lahat ng bagay, aspeto, laging merong magpo-persecute, merong manlalait, mag-uusig sa'yo. Minsan nga, tama naman yung ginagawa. Bakit parang may langgam ako? Parang tama naman yung ginagawa mo. Alam mong tama yung ginagawa mo dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos at sumusunod ka sa kung anong nakasulat dito. Pero bakit ganun? Lagi pa rin may nasasabi ang mga tao sa iyo. Parang laging ikaw ang mali sa mga mata nila. So huwag kang mag-alala dyan. Dahil ang binabasihan natin, hindi yung mga sasabihin nila, kung hindi ano ang sasabihin ng Diyos sa atin. 'Di ba? Ang gusto nating sabihin ng Diyos pagdating ng time, yung well done, good and faithful servant. 'Di ba yun ang gusto nating marinig from the Lord? Kaya huwag nating intindihin yung sinasabi ng mga tao sa paligid natin na mali ang ginagawa mo. Huwag kang magpatuloy dyan. Kalukuhan yan. Hindi mo kaya yan. Hindi totoo yan. Huwag kang makikinig dyan. Lalo na kung ang iyong ginagawa ay nakaayon sa kalooban ng Diyos, magpatuloy ka sa panghawakan mo ang salita ng Diyos. Panghawakan mo itong sinasabi ng Diyos sa Matthew 5:10 na blessed are the persecuted. Wala, parang ang daming langgam. Na sabi dito, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Diba? Pag ito ay panghahawakan mo, sa totoo lang, yung series ng Beatitudes natin from Monday hanggang ngayon, panghawakan natin yan from Matthew 5 verse 3 hanggang verse 10. Panghawakan niya yan. At hanggang dun sa binasa natin na verse 11 to 12, panghawakan natin. Isulat natin yan at para lagi natin mababasa na sa tuwing tayo ay panghihinaan ng loob, sa tuwing tayo ay may magpo-persecute sa atin, basahin mo to
At marirealize mo, hindi ako dapat magpa-apekto sa inyo sapagkat ako ay pinagpala na ng Diyos. Di ba? Kapag ikaw naman ay mahabaging tao, pinagpala ang mga mahabagin. Di ba? Sinabi din yan. At wala kang dapat ikatakot sa buhay na to dahil ang Panginoon ay kasama mo. Lalo na kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at tinanggap mo na si Kristo as your Lord and Savior at siya talaga ang iyong tagapagligtas. Huwag kang matakot kapag may mga taong nanlalait sa'yo, may mga taong inaapi ka, na feeling mo, you did your best, ginawa mo ng lahat, pero sa mga mata nila, parang mali ka pa rin. Wala ka pa rin nagawang tama. No? Dialogue ko yan, nung bata pa ako. Minsan, nagiging dialogue ko pa rin yan hanggang ngayon. Kasi nga po, naka-imprint na sa utak ko eh. Yung bata ako, feeling ko, wala na akong ginawang tama. Lahat na lang mali. Lahat na lang kinukontra nila. Lahat na lang. Di ba? Lahat na lang. Ganun tayo noon, no? At huwag natin kasanayan yun. So mag-alala. Maaring mali yan sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, tama yan. Sa mata ng Diyos, ikaw ay pagpapalain. Lalo na kung ang ginagawa mo ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, nasa ministry ka, uma-attend ka sa church every Sunday, and yet, ang daming taong nagsasabi sa yung, ano ka ba? Diyan mo na lang ubusin yung oras mo? Wala ka lang ginawa, kundi Bible study dito, Bible study doon, fellowship dito, fellowship doon. Lalampas ka na sa langit. Ako narinig ko na yung mga dialogue na yan. Baka lumampas ka na yan sa langit. Di ba? Hindi natin kailangan ang mga ganong na marinig na masyadong dibdibin ang mga sinasabi niya ng mga tao. Manindigan ka, tayuan mo ang iyong ginagawa, lalo na kung ito ay patungkol sa Diyos, sapagkat may magre-reward sa iyo. May Diyos na nakakakita niyan. Alam ng Diyos ang laman ng puso't isipan mo. Magpatuloy ka. Di ba po? And sabi dito, now we won't be blessed for facing the consequences of our own terrible decisions. But Jesus is saying that you will be rewarded when you are shamed, cancelled, or even physically persecuted because of Him. Sinabi na yan ng Diyos, diba? At paulit-ulit natin sinasabi dito, you will be rewarded. If you are shamed, cancelled, or even physically persecuted because of Jesus Christ. Kaya huwag kang titigil ha. Kung sa ngayon, ikaw, isa ka sa mga nakapanood nito at tingin mo, pinipersecute ka ng mga tao, inilalait ka sa ginagawa mong pagsunod sa Diyos, huwag kang titigil. Just continue at panghawakan mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Jesus knows what it's like to suffer for the sake of righteousness. Si Jesus Christ ang unang nakaranas ng persecution. 2,000 years ago, alam natin yan. Kung paano siyang minak, kung paano siyang pinahiya, ni-reject, sinaktan. Siya, hindi lang siya mentally, emotionally abused. Physically abused pa. Diba? Lahat ginawa na sa kanya. Mentally, emotionally, physically, sinaktan siya. At siya talaga hindi natinag. Nagpatuloy siya para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Ang lalim ng dahilan ni Jesus Christ. Ang dahilan niya, iligtas tayo ng mga makasalanan ng mga anak niya. Ganun niya tayo kamahal. Kaya nga tayo, kailangan meron din tayong malalim na dahilan. Bakit natin ginagawa ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito? Bakit ka nagpapakahirap sa trabahong ginagawa mo? Bakit ka nagpapakasipag sa iyong negosyong sinisimulan? Bakit ka nagpapakasipag sa pag-aaral para matapos mo yan? Bakit ka naglo-low carb para gumanda ang kalusugan mo? Bakit ka naging mabuting ina sa kabila ng dami mong naririnig na hindi ka mabuting ina? Diba? Ano yung lalim ng dahilan mo para magpatuloy ka? Para gawin mo yan. Para hindi ka tumigil, hindi ka mag-give up. Dapat yung lalim ng dahilan mo, hugutin mo kay Jesus Christ. Hugutin mo kay God. Diba?
Sa Kanya mo kunin para may tapang ka, para may lakas ka, para meron kang tibay, para hindi ka kayang itumba ng kahit na anong persecutions, panlalait, o pag-uusig na ginagawa ng tao sa'yo. Para hindi ka panghinaan ng loob, para hindi ka mawalan ng pag-asa. Di ba? Tayong mga stroke, ilang beses tayong dinidiscourage ng iba. Hindi man nila sinasabi, pero sa action nila, parang gusto mo nang mag-give up. Kasi wala naman nangyayari. Panay exercise ko naman every morning. Panay naman ang pa-therapy ko. Pero bakit di ako nakakalakad ng maayos? Bakit hanggang ngayon di ko maigalaw yung mga kamay ko? Bakit hanggang ngayon mabigat pa rin yung mga paa ko? Anong dahilan mo? Bakit gusto mong gumaling? Anong dahilan mo? Ba't gusto mong makalakad? Anong dahilan mo? Bakit gusto mong gumalaw yung mga kamay mo? Do it all for the glory of God. Sabi nga, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Gawin mong inspirasyon, motivation, strength ang Diyos para kayanin mo na magpatuloy sa buhay mo. Lalo na po kaming mga stroke. Grabe kaming panghinaan ng loob. Kasi nararamdaman talaga namin yung bigat, yung hirap, tapos may mga maririnig ka pa na parang pabigat ka na parang, di ba, yung hindi ka na namomotivate sa mga tao sa paligid mo kasi hindi natin sila masisisi. Minsan napapagod din sila sa pag-aalaga sa atin. Di ba? Marami ako nababasang ganyan sa mga groups na kinabibilangan ko sa mga ka-stroke ko dyan. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi kung ang mga tao sa paligid mo nag-give up na sa'yo, merong Diyos na hindi kailanman mag-give up sa'yo. Ang Diyos ang panghawakan mo. Kumapit ka sa Kanya ng mahigpit. Nang sa ganon, tumibay ka. Nang sa ganon, magpatuloy ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa kahit na anong ginagawa mo, unahin mo ang Panginoon. Siya ang maging dahilan mo. Lord, kaya ako ito ginagawa. I want to glorify you. I want to honor you, Lord, because you are my God. Dahil ikaw ang Diyos ko. Dahil ikaw ang tunay na makakatulong sa akin. At huwag mong hayaan na diktahan ka ng mga naririnig mo sa ibang tao at diktahan ka ng kahinaan mo. Diktahan ka ni Satan para bumitaw ka. Huwag. Merong Diyos na tapat na laging nandyan sa tabi mo, sa puso mo, na lagi kang gagabayan. Tutulungan ka, pinangako niya sa Beatitudes from Matthew 5 verse 3 hanggang Matthew 5 verse 12 na tayo'y pagpapalain niya. At tunay at tapat ang ating Diyos. Kaya panghawakan po natin yan. At yung pagpapalang yan, reward yan. Yan po ay bonus para sa ating lahat sapagkat tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya nga po, put God first in everything that we do and trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Diba? That's my life verse. Talaga po yan yung pinanghahawakan ko para ako'y magpatuloy sa buhay kong ito. Diba? Kaya, laban lang mga kapatid, laban lang mga ka-low carbs, ka-stroke ko dyan at mga kakwentuhan ko. Huwag kang mag-give up sa kahit na anong laban ng buhay na pinakaharap mo ngayon. Kahit na hilahin ka ng mga tao pababa dahil inuusig ka nila, nilalait ka, pinipersecute ka, tumayo ka, lumabang ka. Lumabang ka nang may pananampalataya sa Diyos. Huwag kang lumabang mag-isa. Hindi mo yan kakayanin, promise. Kung mag-isa ka lang lalaban, mabilis kang tutumba. Mabilis kang aayaw. Pero kapag lumabang kang kasama ang Diyos, ang pananampalataya mong panghahawakan mong may Diyos na tutulong sa'yo, may Diyos na gagabay sa'yo, at may Diyos na mag-iingat sa'yo, may Diyos na magpapagaling sa'yo, kakayanin mo ang lahat. Promise. Kahit marami pang nag-negative sa'yo, kahit marami pa nagsasabi hindi mo yan kaya, marami nagsasabi hindi ka nagagaling, ang tigas kasi ng ulo mo, hindi totoo yan. Alam mo sa sarili mo na gusto mong lumaban,
Pwes, lumabang kang kasama ang Panginoon. Suko mo ang lahat sa Diyos. Maniwala ka ng Diyos lamang at wala ng iba. Ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Para tayo ay maligtas sa buhay na ito at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya lang, wala ng iba. Sa totoo lang po. Kung di ako kumapit sa Panginoon at nagtiwala sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagmamahal at buong lakas, hindi ko po kakayanin na makatayo, gumaling at makapag-devotion every morning, every day. Diba? Wala po akong kayang gawin apart from the Lord. He is my strength. He is my refuge. He is my God, my Savior, my Conqueror, my Redeemer, my Prince of Peace, my Emmanuel. He is my rock, my shelter, my peace, my hope, my joy. Sa totoo lang po, wala akong magagawa. Kaya, thank you Lord. Kasi, andyan ka para palagi akong palakasin. Alam niyo po yung Beatitudes na diniscuss natin since Monday hanggang ngayon. Balikan niyo po yun. Pag nilayan niyo yun, Matthew 5 verse 3 hanggang 12. At talagang lasapin niyo yung pangako ng Diyos. Namnamin niyo yun. At panghawakan. Isulat niyo yun. Idikit sa wall para lagi tayong mapaalalahanan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung gaano niya tayong iniingatan at ano ang kanyang pangako para sa ating lahat. So you will be blessed for standing up for what is right, for trusting in God's word, and for defending those who cannot defend themselves. And when it gets hard, remember, you're not alone. Yun yung pinakamasarap doon. You will never be alone because God is with you. Sabi nga, if God is with us, who can be against us? Wala nang makakatalo at makakalaban sa atin kung ang Panginoon ay kasama natin. Kung ang Panginoon ang ating sandigan, kung ang Panginoon ang ating buhay at kalakasan. Diba? Kahit si Satan, walang kapangyarihan sa atin. Wala, ni katiting, sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan, all-knowing, all-powerful God, Almighty. Diba? You will be blessed for standing up for what is right. Pagpapalain ka ng Diyos kapag tinayuan mo ang tama, ang kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi tama, hindi yan sa Diyos. Diba? Alam na alam natin kagad yun. Pag hindi tama, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Mali yun. Dalawa lang naman yan tama o mali. Diba? So doon tayo sa tama. Sapagkat pag tinayuan natin yung tama, nasa panig tayo ng Diyos. At nasa kalooban tayo ng Diyos. At lalo na kung lahat ng ginagawa natin ay nakaayon sa kanyang salita. Hindi tayo hindi tayo mahihiwalay sa Diyos at hindi tayo magkakamali. Kaya nga po lagi natin tinuturo dito, read your Bible every day. Kaya nga itong devotion natin, I hope sinasabayan ninyo ako at isinusulat ninyo kung ano ang mga verses na ating pinag-uusapan upang mapagnilayan ninyo at mabalikan ninyo yan. Sa mga panahon na kayo pinanghihinaan ng loob, balikan nyo yung mga pinag-aaralan natin. Dahil yan po ang magiging sandigan natin talaga para magpatuloy tayo sa laban ng buhay natin. Tandaan natin we are not alone and we will never be alone ever kapag ang Panginoon ang siya naging sentro ng buhay natin. The prophets before us were mocked, beaten, and even killed. Yung mga prophets sa Old Testament, sa New Testament, na nanindigan sa pagsunod sa Diyos, talagang dumating pa sa puntong hindi lang sila pinersecute, pinahiya, pinanceled, kundi meron pang pinatay. Diba? At hanggang sa ngayon, marami pa tayong nababalitaan na yung mga taong nanindigan sa tama ay pinapatay. Ate Ma'am, sa'yo ko nang manindigan sa tama kung papatayin din lang naman ako. Sabi ko nga, kung mamamatay ka na tinatayuan mo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano kung patayin ka? Diba?
Ang importante, yung tinatayuan mo, alam mong tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Wala kang dapat ikatakot sapagkat meron ka ng nakahanda sa kaharian ng Diyos. Napapabilang ka na sa kaharian ng Diyos. At yung reward, matatanggap natin yan sapagkat nanindigan tayo. Huwag mong isipin yung mga tao sa paligid mo sa mga sasabihin nila. Focus ka on God alone, because He will be with you wherever you are, whatever you do. So Jesus' disciples, the ones hearing these words, would also suffer and die because of their beliefs. They were persecuted for doing things differently, for loving their neighbors, fighting for sexual purity, resting on the Sabbath, and most of all, for declaring Jesus as Lord. Diba? Kita nyo yung mga taong nung unang panahon pa, nung Old Testament and New Testament, kapag naririnig nila, even si Saul, di ba, na naging Paul, sobrang persecutor yun. Lahat na lang ng taong marinig niya na nagkukwento about the Lord, pinipersecute niya, pinapatay niya. Ganon siya kasama. Talagang galit siya pag tungkol kay Jesus Christ yung pinag-uusapan. At nung mga panahon na pinipersecute si Jesus, di ba? Siya talagang sobrang nakaranas niyan. Pag siya ay nabalitaan siya, nagpapagaling, siya ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagpapagaling during Sabbath, talagang pinipersecute siya. Di ba? Inaaway siya. At hanggang siya ay hatulan, hanggang siya ay hulihin, hanggang siya ay pinagkanulunan ng sarili niyang apostol, di ba? Si Judas Iscariot. Yung ultimong kanyang lingkod ay ipinagkanulo siya. Grabe. Di ba? Ganun talaga yung tao eh. Pag talagang naisip nilang gumawa ng mali sa kapwa, kahit ano gagawin nila. At si Jesus Christ ang unang nakaranas niyan. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng panlalait, pag-persecute, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa dyan. Hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Maraming tao ang nakakaranas niyan. Wala kang ibang gagawin kundi manalangin. Idulog mo yan sa Diyos. Tayuan mo yan. Lalo't higit kung ang iyong tinatayuan ay ang bagay na paggawa ng tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Huwag kang matakot na panindigan yan. Kung sa pamilya mo, ikaw lang ang anak ng Diyos at naninindigan sa iyong pananampalataya, huwag kang titigil. Ipanalangin mo ang mga tao sa paligid mo, higit lalo mga mahal mo sa buhay, sapagkat walang imposible sa Diyos. Darating ang araw, ang mga mahal mong yan sa buhay na hindi nakakilala sa Diyos, ay magbabalik loob sa Diyos, makakakilala rin silang tulad mo. Marami na po akong nalamang kwento tungkol dyan, na siya lang daw ang anak, siya lang ang tao sa bahay nila, na nakakilala sa Diyos. Lahat sa paligid niya, kontra sa kanya. Pero hindi siya nagpatalo, nagpatangay, nanindigan siya at nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon po, siya at ang kanyang buong sambayanan naglilingkod na sa Diyos. Nakakakilala na sa Diyos. Diba? Kaya huwag kayong titigil. Minsan meron akong mga naririnig na, Ate Mabs, ako lang kasi ang parang paglo-low carb, no? Parang paglo-low carb yan. At diba, ako lang kasi naglo-low carb sa pamilya namin, kaya ang hirap na maintindihan nila ako. Diba? Pag sinasabi ko sa kanila na ganito ang paglo-low carb, na ganito ang ginagawa ko, naku, nakakontra silang lahat. Hindi tama yan. Ginugutom mo sarili mo, pet-pet mo na, ganito. Lahat na lang ng hindi magandang salita, narinig mo na. Ganon din po sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Kung sa loob ng bahay nyo, ikaw lang ang nakakakilala sa Panginoon at ikaw lang ang lingkod ng Diyos at lahat sila iba sa ginagawa mo. Lahat yan kukontra sa'yo. O ano naman relihiyon yung pinasok mo. O ano naman yung ginagawa mo. Inuubos mo lang oras mo dyan. Mas marami pang bagay ang dapat mong gawin kaysa dyan. Diba? Ganun namang maririnig na nakakapanghina na parang gusto mo nang mag-give up. Pero tandaan mo, ginagawa mo ang lahat ng bagay na ginagawa mo all for the glory of God.
Ang Diyos ang pinararangalan mo. Ang Diyos ang dinadakila mo, hindi ang tao sa paligid mo. Kaya nga, magpatuloy ka. Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Laban lang. Di ba po? Hindi madali. Totoo lang. Alam ko yan. Hindi madali. Pero kapag inangkla mo ang buhay mo sa Diyos at ang lahat ng bagay na ginagawa mo ay nakaangkla sa Panginoon, whether tatrabaho ka, whether sa negosyo yan, whether sa pag-aaral yan, sa paglo-low-carb yan, sa pagninegosyo yan, kahit na ano, do it all for the glory of God. Para siguradong maninindigan ka. Tatayuan mo yan. Lalo na kapag yung ginagawa mo, declaring Jesus as Lord, yung nagsishare ka ng Word of God sa ibang lugar o sa ibang tao na hindi mo kamananampalataya, hindi madali. Ipi-persecute ka talaga niyan. Sigurado, makakarinig ka ng mga bagay na ayaw mong marinig. Kaya lang kung hindi ka maninindigan, talagang mag-give up ka, ayawan mo yan. Pero kapag nakatingin ka sa Diyos, focus ka lang sa Panginoon, kahit masasakit na salita pa marinig mo, magpapatuloy ka. Kasi alam mo ang dahilan mo bakit mo ito ginagawa. Diba po? Number 1 sana nating dahilan ay ang mag-glorify ang Diyos, to honor Him, to praise Him. Yun sana ang pinakamalalim na dahilan natin para sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa buhay natin ito dito sa mundo. Whatever journey ang meron ka, gawin mo yan all for the glory of God. Dahil tandaan mo, pinagpapala ang mga taong gumagawa ng tama. Blessed, sabi dito, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Because sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, pinipersecute ka, you are blessed. Diba? Huwag kang panghinaan ng loob dyan. Smilean mo lang sila. Smile on everything, di ba? Well, hindi mo yung pang-smile na pang-insulto ha. Smile dahil because of the joy of the Lord, di ba? Rejoice, says the Lord, rejoice. Ngumiti ka dahil masaya ka na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Di ba? Hindi kang ngingiti ng ngiting aso. Inaasar mo sila. Hindi. Masaya ka kasi sa ginagawa mo because alam mo kung kanino mo ito ginagawa. Di ba? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon. And sabi po dito, so no matter what it costs you, you will be blessed for standing up for what is right. Jesus says that yours is the kingdom of heaven. So when you feel weak, remind yourself that your God, our God, is our strength. Siya ang magpapalakas sa atin. At kapag nararamdaman natin na mag-give up na tayo, luhod sa Diyos, pray, and God for God's strength and perseverance. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko to kaya mag-isa. Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang pag-asa ko. Tulungan mo ako. Sa Kanya lang tayo dumulog. Sa Kanya lang tayo bumalik. Sapagkat siya lang naman talaga. At wala nang iba ang makakatulong sa atin. At hingin natin sa Kanya na ipakita niya sa atin kung paano mag-pursue in righteousness, kung paano tayo magpapatuloy, at kung paano tayo lalaban ng patas at lalaban ng may pananampalataya sa Diyos. Tulungan tayo na makapamuhay ng tama sa buhay na ito ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, buhay, dakila at makapangyarihan, salamat, salamat, salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dapat lamang parangalan, dakilain at luwalhatiin. Salamat, Lord. Napakaganda ng mensahe mo para sa aming lahat. Thank you once again, Lord, for reminding us kung sino ka sa buhay namin, kung ano ang kaya mong gawin. Thank you, Lord, na sa kabila ng lahat na kami pinipersecute, nilalait, pinapahiya, inaapi sa term namin, Lord. Alam namin, Lord, na meron kaming Diyos na laging handa kaming tulungan. Na meron kaming Diyos na tapat. Na meron kaming Diyos na may pangako na kami pinagpala.
Lalo na, Panginoon, sa panahon na kami sumusunod sa iyong kalooban. Hayaan mo lang, O Diyos, na ikaw ang mapangiti namin sa lahat ng aming ginagawa. Tulungan mo kami, Panginoon, di namin kaya ng kami lang, Lord, na lumaban sa buhay nito na mag-isa. Be with us, Father. Thank you, Lord God, kasi pinangakuan mo kami that we will never be alone. Because you will never forsake us nor leave us, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Buong tapang naming haharapin ang buhay na ito. Sapagkat alam namin na hindi kami mag-iisa kailanman. We will never be alone. Thank you, Jesus, for loving us. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Jesus, for your grace, for your for your unconditional love. Thank you for your loving kindness, Lord. Thank you for your joy, for the joy. Thank you, Jesus, for your gentleness, for your kindness. Maraming salamat, Lord, na binibigyan mo kami ng tapang para kami ay makatayo, huwag mag-give up, lumaban, magpatuloy. Sapagkat, Panginoon, ang buhay na ito punong-puno ng bagay na makakapagpahina sa amin. Pero dahil nandiyan ka, Lord, ikaw ang aming kalakasan, ang aming pag-asa, ang aming buhay. Maraming salamat. Nandiyan ka, Panginoon. Thank you. Hindi mo kami iniiwan. Maraming salamat po. At kami magpapatuloy ng may kalakasan sa buhay na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood nito. Bless them, Lord God. Provide all their needs, Lord. Give them the strength. Give them the hope. And Lord, yung kagalingan na nagmumula sa iyo ay hangad namin para sa lahat, Panginoon. Lalo't higit sa mga taong may mga sakit, karamdaman na hanggang ngayon, Panginoon, ay hindi pa gumagaling. Palakasin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Thank you for everything. Thank you for the healing, Lord. Thank you for the strength. Thank you for the hope. We love you, Lord Jesus. We praise you. Bless mo po ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ang God Loves You, ang Global Life University. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanilang adhikain na mag-mission ng mga tao for the Great Commission, Lord. Thank you, Jesus. Gamitin mo sila, Panginoon, na patuloy na maraming tao ang makapag-aaral ng libre. Thank you, thank you, thank you, thank you po talaga, Panginoon. Maraming salamat po at lahat nawa ng aming kahilingan, Panginoon, ay marinig mo at nawa, Panginoon, matuto kami maghintay at matuto kami na magtiwala sa iyo. At ikaw lang, Panginoon, ang siyang masunod sa buhay namin. Thank you for everything, Lord. We love you, we praise you, and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you po sa lahat ng mga nakapanood ngayong umagang ito. Thank you po sa buhay ninyong lahat. And I hope na magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag po kayong panghihinaan ng loob. Lumaban lang tayo ng may pananampalataya sa Diyos. Dahil ang lahat ay pinagtagumpayan na ni Jesus Christ. God bless po sa inyong lahat, and I hope to see you all again tomorrow sa atin pong live devotion dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong mag-give up no matter what. Ano man ang sabihin ng mga tao sa paligid natin, tayo ay magpatuloy at huwag tayong panghihinaan ng loob. Kapit lang ng mahigpit sa Diyos. I-angkla natin ang buhay natin sa Kanya. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Thank you, Ate. Thank you, Kuya Alan. Thank you, Ate Marilyn Bautista. Thank you, Haruka Chan. Thank you, Joycey. Thank you, Ate Edgy. Thank you, Ate Jinky, Ate Hilda, Ate Lucy, Ate Marina. Thank you po. And Ate Hilda. Thank you po sa inyong panonood. Maraming salamat. Thank you, Ate Haruka Chan. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. And magkita-kita po tayong muli bukas sa atin pong spiritual wellness dito sa
Ate Mavs TV para sa ating daily devotion. And also, I'm inviting everyone, mamaya po, kwentuhan pangkalusugan tayo. 10 o'clock, dito po yan sa Ate Mavs TV para sa physical wellness naman. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. See you all again tomorrow at 6:30. Malate man ng konti, hintayin niyo lang po ako. God bless. Always remember, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon.